Anong discoveries nyo sa isa't isa? Anong na-discover nyo lalo sa kanya habang katrabaho nyo? Well, discovery? He's very funny, mabungis-ngis talaga siya. Pag nasimulan mo siyang patawanin, ang tagal tumigil. And he's still the same. Mabait, maalaga sa lahat ng cast, and he let everybody shine. So, walang nagbabago, ganun pa rin siya. The first time I met him and until now, which is really nice kasi binigyan niya kaming lahat na mag-shine. Good luck! Magandang hapon po sa inyong lahat, sa lahat ng bosses, Miss Annette. Thank you so much for this opportunity na makasama po ako. Sen, salamat po. Ay, hindi ako si Chalusing. Anyway, ang discovery ko kay Sen, consistent siya sa pagiging leader sa government, and even sa pag-aalaga po sa amin. Kapag nakikita niya na meron pa kaming isa-shine na katulad ng sinabi niya, to a scene, talagang he won't hesitate to tell us, to guide us, and very generous. Kaya love na love ko yan. Pag kami party lang. First of all, gusto ko lang po mag-thank you kay Miss Annette for giving me this blessing. At saka, iba po talaga yung taping sa Walang Matigas na Pulis. Talagang pag si Senator po kasama ko po, talagang super generous siya. Sobrang komportable ko po sa mga co-artist ko kapag umaarte na po kami. And syempre marami po mga komedyante, kaya parang wala nga po ako sa work, parang family ko na rin po sila. Kaya masaya po talaga ako mag-taping dito sa Walang Matigas na Pulis. Check one. Wow! Good morning po, good afternoon po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong oras. Katulad po ng sinabi ni Beauty and Miss Carmi, yun din po yung consistent na nararamdaman namin kapag katrabaho sa Senator. Talagang may moment ka. And thank you na hindi man kami ka-level ng po dito, syempre kayo po bida. Pero feeling namin palagi kami bida sa bawat eksena. Yun. At saka, you always, ito po, season 1 pa lang, you always appreciate kung ano yung bato namin sa'yo. Tapos, at saka, yun din ang binabato mo sa amin. Kaya, napakasarap palagi naka-eksena ka. Eh, baka naman. Merry Christmas! Hindi, pero totoo po yun. Kaya, oo, may kaba kapag kaka-eksena ka, pero palaging may achievement at saka ang sarap ng pakiramdam sa bawat eksena. Yes, ikaw naman. Ako naman, I'm honored na makasama ulit dito sa Season 3 kasi from Season 2, nag-guest lang po ako, tapos tinuloy-tuloy na nila. Sobrang salamat kay Sen, sa buong staff ng GMA, Ma'am Annette, maraming salamat po sa lahat ng direktor. Ang discovery ko kay Kuya Sen, habang patagal na patagal, nakikita ko siya parang mas pagaling siya ng pagaling eh. Alam mo yun, kumbaga parang wala ng action star na ganyan ang ginagawa ngayon na tumatalon sa kotse, may mga sabog na tunay, di ba? Tumatumbling. So parang para sa akin, isa na siya sa pinaka-hinahangaan ngayong action star. Bukod kay Ninyo Mula. No? So, ako honored ako makasama rito. Abangan niyo po itong Season 3. Kung nagandahan po kayo sa Season 2, mas maganda itong Season 3. Ayan. Salamat po. Magandang tanghali sa inyo lahat. Sa Channel 7 at sa Imus Production, maraming salamat po at ako'y nakasama dito sa TV show ni Kuya Bong. Since Vice Go, hanggang Go, hanggang Senate, wala pa rin pagbabago. Sen, maraming salamat. Boss Toyo? Hello. So yan, Sen, maraming salamat na naging part ako dito. Ang daming mga teleserye yung mga hindi ko natanggap. So, first time ko tumanggap, talagang sobrang na-appreciate ko lahat ng crew, yung mga staff, pati sila direct, sobrang hindi ko na-feel na bago ako dito kasi first time ko dito gagawin. At talagang hinayaan nila ako na maging komportable. Tsaka napakabait na rin, lalaglaran sa set ko, tsaka very generous din talaga. Kaya maraming salamat.
Baka natin si Boss Toyo. Yes, Boss Toyo. Sir Nino. Yes, si Kuya Bong, artista pa lang siya, hindi pa lang siya sa politika. Magkakilala na talaga kami niyan, parang kuya ang tingin ko dyan. At ito lang masasabi ko, ito walang halo kapastikan to. Lalaki ko na pinakababait na artista talaga na nakilala ko ever since. Naman Bong Revilla. Ito yan, kami sa puso ko yan. Yun, next. Magandang hapon sa inyong lahat at maraming salamat. Maraming salamat sa GMA. Alam mo, 32 years na palang the first time I worked with GMA, 32 years na yung Over the Bacol. So, at saka kay Bong naman, matagal na rin, mga 30 years na rin nata tayo nagkakatrabaho. Idol ko si Cap. Idol ko si Cap. At saka yung mga pelikula na ginawa natin noon, ng mga alias okay. Ito naman, so, maraming salamat. May reunion ako sa aking mga old friends, kagaya si Onin, si Justoni. Nagkatrabaho huli kami. Maraming salamat sa inyo, Bong. Maraming salamat. Thank you. Talagang old na si Nino. Thank you. Good afternoon, everyone. Of course, JB7, Makonet, and everybody. Matagal na rin po sa GM, 1986 pa. That's entertainment. Andiyan na ako. Matagal na. So, maraming salamat po sa ating mga proyekto. Of course, Imos Productions. At sa lahat ng ating press people na mula noon hanggang ngayon ay nandyan, sumusuporta. Of course, ito pong Season 3, Season 2, nasama natin kay Senator Bong. Si Senator Bong naman mula noon, nung nakilala ko, naging kakilala at kaibigan, ay hindi mo nagbabago sa kanyang pagiging mabait, humble na tao, at hindi ho niya pinababayaan magutom ang mga tao na siya. Talagang alagang-alaga po kami lahat. And of course, habang tumatagal, lalong tumitibay, lalong umuhusay, lalong kumagaling bilang actor. Magandang tanghali po. Thank you. Yes, nako. I agree with them 101%. Totoo po yan. Talagang nakatrabaho namin si Senator Bong. Totoo yan talaga nga. Nagbibigay palagi yun ng inputs. Nagbibigay ng inputs, ito gagawin mo. Tapos pag nagawa mo na mabuti, ay nako, ang sarap pakinggan na appreciate niya yung ginawa mong eksena. Les Lizelle. Yes, next question please. Ay, joke lang. The question was, sorry, nag-CR na po. If you were able to... Thank you. If you were an animal, na-joke lang. Ano yung mayroong mga bagong na-discover ka ba kay Sen? Habang ginagawa niyo itong TV show. Yes, may joke po sa akin si Sen. Ano po, well, sobrang funny po talaga ni Sen. Wala po ako masabi. Sobrang, starstruck po talaga ako. Actually, nakasama ko na po siya sa Season 2, pero dito, mas, kumbaga, mas naging close po ako sa kanya. At talagang, idol po talaga. Sa comedy, sa action, ang dami ko po natutunan sa kanya. Sa bawat eksena ginagawa namin. And not only si Sen, pati rin po si Ate Beauty, lahat po, buong cast, and even yung production po talaga, sobrang gaan po ng trabaho namin. Kasi lahat po, para po kaming pamilya po dito. Yes, that's right. Sen? Yes. Sen, Season 4 po pwede na po. Oo, sama ka na. Alam nyo, ang sarap ng pakiramdam, di ba? Yung mga nakasama ko pa, katulad ni Direk Leo, yung dugo pa ng Panday. Yung unang-una tayo nagkasama, Direk Peke Galiaga, dugo ng Panday. Tapos yung mga yan, sila Joko, sila Tito. Imagine, 50 years in show business, di ba? Not bad. And until now, we're still here. At yung suporta ng GMA Network and of course my family sa Imus Production. Aking kapatid, si Kuya Marlon Bautista, nandito. Ayan, no? Grabe yung suporta at nakapaligid pa kay Bong Revilla, yung mga magagaling na artista katulad ng mga kasama ko dito sa Walang Matigas na Pulis. Pagka ganito kagaling yung mga kasamaan mo, you'll never go wrong. Ayan. Thank you, Sen. Nako guys, Sir Marlon Bautista, magandang hapon po, sir. And now, our next question
tawagin po natin, of course, the one and only Ms. Rose Garcia from PEP. And Rose! Good afternoon po. Senator Bong, parang finally natuloy na rin with Jillian Ward. Pero paano po ba? Parang regular po ba siya dito or parang special guest lang? Paano po? Panoorin na lang natin. Dahil siguradong hahanapan ng follow-up. No? Kaya ayoko muna i-reveal yung mahaba yung magiging role niya. So, basta abangan nyo, panoorin nyo, at I'm sure maibigan nyo yung sa story. Sa season 4 siya, Season 3 and sa susunod. Ayun. So parang patikim na ba to, Sen, sa inyo dalawa ni Jillian, na ang next naman ay movie na. Kasi di ba, originally sa movie talaga. Actually, yun ang pinaplano di ba? Parang ganun. So ayan, basta abangan. Okay. Pero Sen, seryoso, hindi mo ba namimiss, lalo na ngayong panahon ng film festival, na sa movie na? Ang tagal na rin kasi. Actually, talagang miss na miss ko na. Gusto kong gumawa sana dahil ngayon ay how many years anniversary? 50th. 50th ng Metro Manila Film Festival. Dapat may entry ako dyan. Dahil siyempre, usually every year meron tayong kasama na pelikula dyan. Dapat yung entry ko nga dapat yung alias Pogi. Yun nga lang, nagkaroon ng aksidente, naputulan ako ng Achilles tendon. But luckily, I was able to recover ng ganitong kabilis. Pero kung gagawin yung alias Pogi, hindi pa rin naaabot sa kaya napakaswerte ko rin at nakagawa ako ng walang matigas na bilis. At nakikita nyo naman, nakakatalon ako, nakakadive ako, nakakatakbo ako. Kung ano yung kailangang ipagawa sa akin ng direktor na gagawa ko, yun nga lang, pagka parang ganun sila yung feeling nila, baka ma-disgrasya na lahat ninenervyos. Merong isa eksena dyan, nandun ako sa ibabaw, biglang nahulog ako dun sa sasakyan, lahat dyan, ay, biglang tahimik lahat. Hindi na, sabi ko, okay. So, basta nung binigyan ako ng go signal ng doktor ko, you can do anything. Kung ano mo, you can jump, kaya mo na yan. Kaya nagagawa ko lahat. Wala akong takot. It's all in the mind. Kaya that's why, thank you Lord, at least. Akala ko nung time na yun, tapos na ng career ko. Pero hindi, binigyan pa rin ako ng pagkakataon ng Diyos na mga makagawa ng magagandang proyekto na tulad nito. At marami pa. Thank you Lord. Okay, that's naman. Sen, season 3 na kayong magkasama ni Beauty. Actually, para na kayong love team din talaga. Okay. So, ano yung bagong dynamic sa inyo ngayon? Or, yeah. Marami. Ikaw na Beauty magsabi. Sige, ikaw na. Biglang ano ka. Hindi, basta yung ina-expect nyo, no? Yung character ni Beauty na magiging talagang alpha, yung talagang matapang na asawa, hindi mo mawawala yun because siya yun. Pagka sumigaw na ng Tolome yan, para na siyang nasapian. At si Tolome, pagka sinigawan na ni Gloria ng Tolome, para na siyang nauupos yung pagkatapang niya, pagkasiga niya, nawawala na. Kaya di ba? Para na siyang cartoons. But yung lambing ni Gloria, hindi naman, yung nasasapian na may lambing. Ganun pa rin. O, ikaw naman. Thank you, Sam. Beauty. May lambing naman. Well, itong season 3, mas may puso, may family values talaga. We get to know yung background kung bakit ako nagsiselos, kung bakit ganito yung ugali ni Gloria. And yeah, ito yung bagong mapapanood nila dito. Not only it's a lot of fun, a lot of comedy, a lot of punching, but may puso. And I really want to thank GMA, Miss Annette, Direk Enzo, Miss Camille, for always continuing giving me good projects, and also to Senator Bong. Thank you. Season 3, wow, napakasaya. Magandang gift to ngayong Pasko. Thank you. Thank you. Miss Rose, thank you. Pero syempre guys, Christmas is a time of blessing. Gusto niyo ba ng blessing? Yes! Magpalak para may kahamang hiyawan na gusto ng blessing. Dahil at this moment... Mas kilala naman na sa drama at saka syempre horror, di ba? So, what is it
this series? Ano siya sa'yo? It means a lot. Well, that's a beautiful question. Thank you. Bawal pa. I've been doing a lot of drama. I've been doing a lot of horror. But nakakagulat at nakakatuwa kasi nanalo kaming dalawa ng Best Comedy Actor and Best Comedy Actress for this show. So, it really means a lot to me kasi mahirap mag-comedy. You have to be smart, you have to be quick, and timing din, just like horror. And I'm very thankful kay Senator Bong for choosing me as Gloria kasi para makita din nila na I can do comedy too. Thank you. Thank you, Nana. Ayan. Ninyo! Ninyo, bye! Tinawag ka ni Sen. Ninyo, Sir Ninyo. Oh. Miss Natalie, baka meron po kayong follow-up question. Okay, follow-up. At saka nakakabisaya ka dito, Vicky. Yeah, sobrang happy din ako kasi yung pinagbigyan nila ako magsalita ng Bisaya. And ang laki-laki ng Bisaya sa Philippines, di ba? Visayas and Mindanao. And to speak our language, nakaka-proud. Ang dami kong nakakausap na natutuwa sila sa akin na nagbibisaya ako dito. Tapos pag tinatanong nila na naiintindihan ba daw niya, sabi ko, basta, acting na lang. Pero hindi lang Bisaya lang ang maririnig mo. May nagkakampampangangan din dito, si May. At meron kami mga eksena na nag-uusap siya ng kakapampangan, ako naman Bisaya, pero pagkatapos, nagkaintindihan naman kaming dalawa. So, ang saya-saya kasi napakita namin lahat. Hindi lang comedy, pati yung iba-ibang dialects sa buong Pilipinas. And my last question is for everyone. Kasi nga, medyo natanong ko na rin si Senator kanina, pero I wanna ask everyone, since the year is ending, besides being part of the show, what are you most grateful for this 2024? So let's start with Sir Justoni. Sir, sa inyo naman po. Yes, of course, maraming blessings for 2024. Nauna yung healthy, health natin, buong pamilya, buong cast. And at the same time, maraming trabaho. So, yun naman importante, di ba? Kailangan healthy ka para makapagtrabaho ka at magawa mo yung mga pangarap sa buhay with your family, friends, and relatives. Kailangan good luck sa ating lahat sa 2025. Sir? Well, muna-muna, nagpapasalamat sa Panginoon dahil sa aking edad na umabot tayo sa ganitong edad, 80. So, yun ang magandang pasasalamat talaga para makapagtrabaho pa. Sabi nga ni Justoni, yun lang naman ang kailangan natin. Lakas para makapagtrabaho at makapaglingkod. Yun lang. Maraming salamat po. Ako naman po, siyempre, napakalaking blessing ito walang matigas na pang-isip at business. Thank you sa GMA, sa EOS Productions, at kay Kuya Bong, siyempre, sa pagtitiwala sa akin. Wala, gusto ko lang talaga masaya lang tayo lahat. Kumbaga yung pwede lahat masaya. Alam ko hindi pwede yun, pero hanggat maaari kung pwede lang talaga lahat tayo blessed, masaya. At saka sa pamilya ko naman, very, very blessed dahil this year, yung negosyo namin yung mula sa pinakamalaking expansion. Magmula ng 32 years, pinakamalaki namin expansion this year. Thank you. Ayun, maraming salamat po. Sa akin po, gusto ko naman pasalamat syempre sa Panginoon din po at healthy po ako and all of my loved ones. At syempre sa GMA kasi pinagkatiwalaan po nila ako ng mga napakagandang projects po talaga. I'm so happy na yung series po namin na Asawa ng Asawa ko talagang tinatangkilik ng mga tao. At ayun, sana matuwa din po kayo dito sa ginawa ko sa Road to Dito
dito sa Walang Matigas na Pulis. Happy po ako na nakasama po ako dito sa Season 3 kasi kumbaga nag-progress yung role ni Jacqueline dito. Nung Season 2, ano lang siya, training, tapos dito, naging ganap na siya ng pulis at nakakasama ko po sa mga eksena yung mga idol ko po talaga sila Sen and everyone po. Kaya thank you so much din po sa production din po dito at ayun, sana po more blessings pa sa 2025. Thank you! Jeff? Go muna, Jeff. Sen, si Jeff mo na po. Siyempre gusto ko magpasalamat unang-una sa GMA for giving me a chance na makatawid ulit. No? Maraming salamat sa inyo. At siyempre sa Imus Production, Kuya Sen, maraming salamat po sa tiwala. Kuya Marlon, thank you sa lahat po ng direktor na nagpakahirap buuin itong napakaganda naming show. At yun lang, sa 2024 ko, yun lang, sana maging healthy lang tayo para mas marami pang trabaho pumasok. No? At ganoon din sa 2025. At syempre, mas lalo ko natin gagalingan in every project na dumating sa atin. Yun lang, maraming salamat po. May, in Kapampangan. Wow. Ako naman po. Sagutin mo yun yung, Bisaya ha? Ako naman po, isa sa mga grateful ako talaga, ay Season 3 nakasama pa din ako. So, at saka yun, si Candida pa rin ako. And grateful na blessed pa rin sa mga na nakakasama sa mga shows ng GMA. And of course, para sa ating lahat, world peace. Pag Miss Universe. Ako po siguro gusto ko po ngayong taon. Umabot po ako sa edad ni Direk Leo. Hanggang ngayon po, sobrang husay pa rin umarte at sana pagkatiwala pa rin po ako ng GMA Network. At siguro po grateful po ako ngayong taon kasi nakilala ko po silang lahat. Mas natututo po ako sa mga veterano, kina Senator Bong, talagang mga idol ko po. Thank you po. Sir Nino Mula, ano pong masasabi po ninyo? Umasabi po siya. Miss Carmi. Okay. Ako po masasabi ko talagang I'm so grateful for the Lord has given me many breakthroughs this year. Ang dami ko pong nagawang projects and many awards na nakuha ko. Nakakatuwa kasi talagang, kumbaga, I'm already senior pero nare-recognize at nandito pa rin po ako at nag-end po ang year, nakasama ako dito sa Season 3. Diba? Nang Walang Matigas na Pulis sa Matinig na Misis. Maraming salamat po. Yes! Sige. Walang Matigas na Pulis sa Matinig na Misis. Miss Beauty. Miss Beauty. I'm grateful for good health. I'm grateful for everybody that come here today, for giving us time, help us promote this beautiful show. Pang pelikula talaga to. I'm grateful for friendships na naging family na. And I'm so grateful for GMA for trusting me with all the projects. It's been 4 years with you guys and it's very happy and painful. And thank you, Senator Bong, because napakita ko dito na I'm funny too. Hindi lang drama. And I thank you. That's all. Sen? Yung sagot lang. Well, yung blessings ko for the year 2024, I'm so thankful kay God. You know, imagine, after nung mga pagsubok na dumating sa buhay ko, yung blessings na dumating sa akin. Now, I have a doctor, I have a lawyer, di ba? Tapos I'm lolo again, nadagdagan na naman ako ng apo yung isang araw lang, kaya lolo na naman si Bong. At 8 na yung apo ko. 8 na ang apo ni Bong Revilla. Kaya sobrang blessings kay God. And now, kahit na na-aksidente ako this year, akala ko end of my career na yun. Pero hindi, eto pa rin ako, nakagawa pa rin ako ng magandang project like this one. At kung nakita natin maganda to, gagawa pa tayo ng matitindi pa sa mga susunod na mga gagawin natin. Mga proyekto, mapa, telebisyon, mapa, pelikula. Kaya abangan natin yan.
Yan, ang abangan natin, Sen. Thank you very much, guys. Miss Natalie, okay na po kayo. Thank you, Miss Natalie. Ang susunod na magtatanong is from Pep, Sir Romel Gonzalez. Sir Romel? Yes, hello po. The first question is for Senator po. Senator, kasi ngayon po, uso yung mga komedyante na lumilipat sa pagiging serious dramatic actors like si Bossing. Kayo po ba, kayo po ay kilalang action superstar, if ever po ba may project na i-offer sa inyo na isang heavy drama project, tatanggapin niyo po ba? I'm open. Why not? Yes. Pwede ko, pwede. In fact, may nag-o-offer na sa akin, but tayo na lang natin. So isa po yan sa pero gusto ko muna gumawa ng isang action hanggat kaya ko pa, no? Bago ako maging senior. Hanggat nandito pa ako sa... Hanggat kaya ko pang tumalon, hanggat kaya ko pang dumay, kaya pa ng buto-buto natin. Gusto kong ibalik kasi ang aksyon sa sinihan. Yun yung nawala eh. So, yun talagang gusto ko. Kaya sinasabik natin sila, pinapakita natin ngayon sa TV, kahit hindi nila nakikita sa cinema. Pero, pag ginawa na natin yan sa pelikula, mas matindi na. So, ibig sabihin po, mas dangerous na yung gagawin niya sa pelikula. Again? Mas dangerous. Mas dangerous, yes. Oo. Mga death-defying talaga, katulad nito. Yan, yung idea yan ni Direk Enzo Williams. Kaya palakpakan natin si Direk, ang galing. Senator, pag ganun po, pag sobrang delikado yung mga eksena ninyo, hindi po ba nag-aalala si Mang Lani na baka malagay kayo sa pangalan? Alam mo, ang buhay ng isang nagsisilbi sa bayan, ang buhay mo palagi rin nakataya sa lahat ng galaw mo, sa bawat ginagawa mo. Hindi mo alam kung may nasasagasaan ka, hindi mo alam kung ano. Basta, ipaubaya mo lahat sa Diyos yan, nothing will happen to you. Ganun lang. Ganun lang kasi. Yes, thank you, Senator. And my last question for Beauty. Beauty kasi, lagari ka sa pelikula at sa TV, lagari ka sa drama at sa comedy. Saan ka mas nahihirapan? Sa drama o sa comedy? Oh my God. I really enjoy explore everything. Hindi ako nahihirapan because more than anything, na-enjoy ko to study the character. Na-enjoy ako magbasa ng script. I really love reading books. I love collaborating with directors and writers. And I love working because it's not only good for myself, but I'm also happy to give work sa mga, sa production, sa pelikula, sa mga tao, and that's what keeps me going. Whatever script at maganda, I will give my best. And I'm thankful na tuloy-tuloy yung support ang binibigay sa akin. Thank you. Halimbawa, Beauty, sabay na sabay aalok sa isang drama project at isang comedy project. Anong tatanggapin mo? Pareho. Sabay ang shoot? Ha? Sabay ang shooting eh. Yeah, pareho. I can do it. You know what? If magaling kang magpaiyak sa comedy, then you're good. That's a talent. And I'm working hard for it. And I'm really thankful for Senator Bong and with all my co-actors because I wouldn't be as good as I could be and with my directors, with all their guidance. Kasi hindi ko naman din kaya kung ako lang eh. Meron kaming acting coach din sa set at nagpapasalamat ako sa mga co-actor ko kasi hindi ko rin mabibigay yung reaction na gusto kong mangyari kung hindi rin nila binibigay sa akin. And lalo na yung sa mga directors namin. Sobrang thankful ako. Kaya napapansin na okay din pala yung ginagawa ko. Thank you. And yes, napansin nga namin yung season 2, mas nag-lean towards sa drama action, hindi masyado sa comedy action. Which is nice, because it's Christmas. May puso. It's time for giving, it's time to be with family, it's time to love, diba? Saya naman ang ganon. Yes, thank you and congratulations. Thank you so much po. Thank you, Sir Romel Gonzalez from PEP. Ngayon, tawagin natin from Random Republica, Kate Adamar. Hi, good afternoon po. My question is for Senator Bong and Sir Leo. Here po.
At time po ngayon na merong cancel culture, call-out culture, and parang mas sensitive yung audience. Would you say mas mahirap po magpatawa ngayon? And ano po yung mga nagbago over the years na parang hindi nyo na magawa ngayon? Siguro si Direk Leo yung sumagot niya. Kasi abisado niya yung mga cancel culture, yung mga, yung difference ngayon, kung mahirap daw magpatawa. Katulad yung, halimbawa yung mga pilay, gagamitin mo magpatawa, yung gano'n ako mabawa. Ang comedy at saka tragedy, iisa lang naman kung ano lang ang kailangan ng script. Yun ang kailangan natin ibigay. Ang pag-acting kasi, hindi naman kailangan ng utak. Ang kailangan natin pakiramdam. So, mas madali yung huwag mong gagamitin ang utak mo, kundi pakiramdam lang ang gagamitin mo para malaman mo kung anong pakiramdam ang gusto mong maramdaman doon sa eksenang yon at yun na matatransfer sa audience. So, there is no difference between comedy and tragedy. It's just that kung ano nakalagay doon sa script, yun lang ang sundin natin kasi yun ang nakasulat. So, there is no mystery. But of course, comedy is a little harder kasi kailangan may timing. Sa iyakan, pwede ka na, pag umiyak ka, wala nang masasabi yung pero ang comedy, pag hindi tama ang timing, miski na tama lahat yung sinabi mo, hindi nakakatawa. So, it needs an audience, ang comedy needs an audience, and needs the timing. Yun lang ang difference. Saka, you have to be sensitive sa feelings ng ibang tao na masasagasaan mo. No? Kailangan magpapatawa ka, pero hindi ka makakasagasa ng parang hindi ka nagiging bully. Kasi katulad, bullying, di ba? So, kailangan lang ilagay mo na sa puso. Dahil katulad sinabi ni Direk Leo na depende sa script. Kaya ang magiging sensitive na rin dyan ang director at yung mga writers. Oo, well, gusto ko sundan yung wag tayong gumawa ng mga jokes o mga na tungkol sa kapansanan ng ibang tao. Let us be sensitive about how they feel kung gano'n ang Sa amin sa comedy, ayaw kong gumawa. Kung hindi ka negro, huwag mong pagtatawanan yung mga negro. Kung hindi ka maitim, huwag mong, kung hindi ka incheck, huwag mong anuhin yung mga incheck. Yung mga ibang nationalities, huwag nating anuhin yun. Kung ang pagtawanan mo, ikaw lang. Yung kung ano ka, yun ang pagtawanan natin. Kagaya ng, kung ako, balahibo na lang kayo, mukha na lang ang nagagalit. Yung mga gano'n. Salamat po. My question is for Beauty. Isa sa highlights ng season 3, yung underwater scene. Pakwento naman gano'n hirap yung pinagdaanan. Oh my God. Ang masasabi ko talaga, what a life. What a life I have. Because, I mean, like, hindi ko ma-imagine na gagawin ko talaga yan ever in my life. Like, iniisip ko, paano kaya yung underwater scene? Saan kami mag-underwater scene? Sa Pasig River ba? O ano ba to? Saan talaga yung imagination ko? Tapos nung pinakita at ginawa na namin, I really felt safe kasi we have safety divers with us and then pinakita kung ano yung proseso and everything, and it's a very unforgettable experience na I'm very proud and I'm excited for Olivia to watch kasi inaabangan niya yun. And very thrilling kasi pagbaba ko, kailangan magsiswitch pa ako ng regulator kasi lilipat-lipat, papasok ako sa loob ng sasakyan eh. So talagang, ayaw ko na ikwento, baka hindi na wala na silang mapanood. Pero talagang, naka-goggles pa, nakalin pa yung goggles, tapos may isa pang taong nakahiga sa harap ko, tapos kailangan parang
sumigaw ako ng Tolome sa ilalim ng tubig. Yeah! Not once, but twice! So parang, wow, I wish you guys could watch it. And this is just 7 episodes, and each episode, sana wag niyong palagpasan kasi iba-ibang action ang binibigay. Thank you. Thank you. Thank you, Miss Kay. And now, dire-diretso po tayo from Abante Tonight. Sir Archie Liao. Sir Archie? Ang tanong ko ay para sa male kasi except kay Rafael, ano? Ano ang take sa mga lalaki na sunod-sunuran o takot sa asawa? Sigmala natin kay Senator. Anong take ko doon sa mga sunod-sunuran sa asawa? Alam mo yung ganun? Katulad ko, ano lang yan eh. Dahil pag mahal mo yung asawa mo, gagawin mo lahat para mapaligaya mo siya. Yun lang pagselosa, di ba? Basta, katulad naman ni Tolome, talagang kasigaw-sigaw ng Tolome yun, di ba? Dahil medyo pilyo. Happy life, happy wife, happy life. Sa Kaka Gestoni, anong masasabi niya? Importante kasi yan na pagmahal mo ang asawa mo. Wala namang masamang sumunod dahil in a relationship, fair naman kayo to each other. So, pagmamahal at pag-respeto, yun ang importante para tuloy-tuloy ang masaya yung mag-asama. Wala na akong experience sa kanya pass na ako. And respeto kasi tsaka pagmamahal lang yun. Kumbaga, binibigay lang natin yung pagsukli ng mga ginagawa sa... Ayan. So, yun lang. Respeto tsaka pagmamahal. Hindi naman porket gano'n eh, under ng matatawag. Para sa akin kasi, yung pagsunod eh, pagmamahal yun tsaka showing of respect sa partner mo sa life na laging nandun sa iyo para tumulong din mag-grow. Yun, maraming salamat. Okay, Jeff, yung sasabi ka dun, Jeff? Jeff? Ako, aminado ko. Sunod-sunuran talaga ako sa asawa ko. Dahil mahal ko eh. No? Kagaya ng sinabi nila, pag mahal niyo isa't isa, babae susunod, lalaki susunod. So, kailangan magbigayan kayo. No? So, nandiyan ba yung asawa ko ngayon? Wala, lumabas na. Buti na lang. Ayun. So, ayun. Ganun lang. Maraming salamat po. Ano namang masasabi doon ni Beauty, kay Lizelle, at saka kay Miss Carmen Martin, at saka kay May? Yun pa rin po same question sir. I think okay lang naman po yun. It's a collaboration ng mag-asawa. Hindi naman po ibig sabihin na sunod-sunuran ng isang lalaki. Actually, sa tututusin mo, dapat ang babae talaga yung maging submissive. Pero sometimes talaga, sabi nga po dun the success of a man, there's always women behind. Wow. So I think it's a better collaboration. It's a give and take two. In every success of a man, there's always a woman behind. So siguro no ego for the man kasi it's a big help that there's women behind them. Well, bahala kung buisit ka. Siguro kung nagkaroon ako ng opportunity na happy wife, happy family, may asawa na ako ngayon. Kasi nangyari before, parating ako yung submissive, so it didn't succeed. I believe in that. Yung happy wife, happy family. Yeah, well, sa akin talaga is, a lot of luck, great timing, and respect and love, and you just have to have a lot of fun. Yun lang naman yung secret ng marriage. Kailangan pantay lang and just have fun. Don't take everything seriously. If it is not a life and death situation, huwag kayong mag-away. Always love, 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 love. Lizelle? Ang lalim, okay. Lizelle? Gusto ko po sagutin yan, pero wala pa po akong experience, wala pa po akong asawa. Pero, ayun po, siguro po pag na-experience ko na po. Lizelle, based dun sa asawa ko, Sana po si Jordan po, maging under na po siya. Maging sunod-sunuran. Pero ayun,
Wala po ako masasabi na wala pa po ako na-experience. Pero ayun po, thank you so much for the question. May question ako kay Rafael, ano? Rafael, ano kasi pinanakatrabaho mo na ang gawa mo yung Titanic action star? Talagang unang-una po sobrang kabado po kasi parang sobrang taas po na tao ni Senator Bong. Tsaka sobrang galing niya po talaga, veterano. Sobrang galing niya po sa drama, sa action. Pero the more na naka-work ko po siya from season 1 hanggang may season 3, mas natututo po ako sa kanya. At feel ko po the more na makakasama ko siya, the more na mas gagaling ako. Thank you po. One last question para kay Senator, no? Senator, ano yung idea mo ng isang matinik na misis? Ano? Pakiulit. Anong idea mo ng isang matinik na misis? Anong idea? Well, sabi, ito ang walang matigas na pulis sa matinik na misis. Actually, this is my true-to-life story. So, si Lani. Hindi, ang isang matinik na misis sa akin, yung matalino, mapagmahal, may puso, at sensitive sa lahat ng mga ginagawa. At sensitive sa lahat ng ginagawa sa tao. Yun ang isang matinik na misis para sa akin. Sila ngayon. Diba? Congratulations po. Maraming salamat po, Sir Archie. And I'm from Marites University, Sir June Nardo. Hello. Bago nga pala magtanong, gusto lang, in behalf of Multimedia Press Society, we would like to bigay award kay Senator Bong Revilla during our breakout ngayong Milonchi. Together with me is my Vice President Rose Garcia to give the award. Multimedia Press Society of the Philippines Incorporation presents this symbol of recognition to Senator Ramon Bong Revilla Jr. as Empress Hero for his valuable contribution to the Philippine entertainment industry. Given this 27th day of September 2024 at Denkar Theater Mobile Fan Film Institute, signed Francisco June Inardo, Chairman of the Board, Empress Incorporation. Wow, thank you for this recognition. Gracias. Tatanong na ako, back to basic na ako. Go, Sir June. Sige, tatanong doon. Alam mo na, Beto, alam mo na. Kasi bago yung mga, nandiyo muna si Direk Enzo, pwede matanong si Direk Enzo. Di ba ba? Direk Enzo, so nakita namin itong trailer pa lang, talagang ang dami ng nangyayari lalo sa action scenes. So, buti na convince mo si Senator Bong to do that, execute that. Siyempre alam naman namin ito, di ba? Walang takot dito. Hello, good afternoon. Well, pag action naman, hindi mo na kailangan convince kasi puso niya talaga yung action. Ang challenging lang talaga is stopping him. Kasi ilang beses na sino ka tatakbuhan, lahat kami sumisigaw sa set. Pag kumala na yung adrenaline ni Sen sa action, yun ang mas challenging, to stop him from doing it. So, balik na. So, hindi niya siya kailangan ng action. So, kung sa nakita namin, marami rin ginawa ni Sen dun Imbis na sa double. Doon sa may mga double doon. Yes. Yung iba, marami rin ginawa. Nabasag pa nga yung salamin sa likod ko eh. Hindi mo napakita dito, no? Hindi ba, Sen? Ay, hindi mo pinakita. Ang dami. Actually, talaga inaawat ako ni Direk. Wag. Kaya ko yan. Mag-get siya sa trailer. Dami. Tsaka yung takbo-takbo niya, knowing na naghihil pa lang. Supposed to be nga,
October pa lang si Sen maglalakad ng story. Kaso November tumatakbo na siya. Teka sa ulo. Superman sa healing process. Magaling yan, magaling yan. Thank you, Direk. May agreement ako. Tanong ko naman si Boss Toyo. Pwede ka man sumagot kung million ba yung bayad siya dito? Libre. How do you feel? Ano mo naramdaman mo nung first time mo to? Yes po. So anong sikat ka, magaling ka influencer, So ano naramdaman mo nung i-offer sa'yo to? Boss Toyo, pwede ka bang sama sa sitcom ni Senator Bong? Ayun, nung may nag-chat ko sa Viber regarding po dito, syempre una ko po tinignan ko na yung schedule. Tapos nalaman ko rin po kay Sen Bong kasi kalugar ko po siya sa Cavite. At talaga ng mga idol ko po talaga siya dati pa. So sabi ko po, sige po, basta po yung sa scheduling lang. Kasi kaya dami ko rin mga natanggihan ng mga ibang series sa television because of my schedule. Pero ito, hindi ko pwedeng palagpasin yung sa Senador Bong Revilla at syempre kalugar ko din po sa Cavite yun. Kaya po talaga, hinarap ko po yung opportunity. Wala bang nagbenta sa'yo? Nagsanla ng mga halos ang dami po. Memorabilia? Madami na po sa cast yung nagpunta sa akin. Isa na po si Nino Mula, si Kuya King Gutierrez, yung isa po yung kontrabida set, si Eigenman po, si Sir Ryan Eigenman, nagpunta na rin po sa shop. So tatlo na po yung cast dito na nagpunta sa shop po. Yes, ba? Dahil nag-guest ka rito, pupunta rin ako doon. Ayun, yes. Diba? Maraming salamat. Actually, papasalamat ako kay Boss Toyo. Yes. Alam ko marami nag-o-offer sa akin, pero napagbigyan niya tayo. Kalugar, yan ang kababayan kong Caviteño. Very proud of Senator Bong Revilla kahit saan mapunta talagang Caviteños. Sen Bong. So, anong naramdaman mo? Kumusta siya bilang Magaling. Magaling na artista. Hindi mo sasabihin first time niyang natural na artista. Hindi siya uma-acting actually. Innate sa kanya. Nasa loob na niya. Dahil hindi siya, sa totoo lang, hindi siya magiging isang Boss Toyo kung hindi siya magaling mag-connect sa tao. Na nagbablog ka, pinapaliwanag mo lahat yung gusto mong parating sa kanila, yung message mo na paparating mo sa tao, ibig sabihin nun, may puso ka at may puta ka. Maraming salamat po, sir. Nakatuwa naman. Umayon, no? Paparapol. Sige, paparapol ako sa mga press natin na nandito. Paparapol daw siya na sa 10,000. Diba 10,000 na? Magasis ka ba? Sige po, ayan. Salamat po. Thank you. Si Lisa Lopez, mamadali ka ba, Beto, ha? Nabantayan ko lang po kayo, Sir John. Alam mo na, ha? Isel, so, medyo off ka sa role mo sa paborito mong anak, di ba? So, wala bang chance na ma-obsess ka naman kay Senator Bong dito? Para magalit sa'yo si Beauty? Kahit si Beauty naman ang aawayan mo? Ay, nako, paano po? Baka siya po mang-away sa akin dito. Maling show po. Yes. Parang wala po. Ibang-iba po kasi talaga yung role ko dito sa role ko po dun sa asawa ng asawa ko. Dito yung role ko po si Jacqueline. Very kikay po siya na police, ganyan. Iba naman po si Shaira talaga maldita. So tingin ko po, hindi ko rin po may imagine kung paano ko kapag nagkita si Gloria at saka si Shaira. Parehas selos. Siguro... Sige, ano gagawin mo? Pasasan mo na. So how do you feel na nasa season 2 ka na, tapos ito ulit sa season 3, tapos patapos na itong anak, tapos meron konting sitcom na. Sobrang nakakatuwa po talaga. Sobrang po ako, thankful po talaga ako, grateful po talaga ako sa lahat po ng blessings. At happy din po ako na binigyan din po ako ng GMA ng pagkakataon to do action and comedy na sobrang ibang-iba po talaga sa usually na ginagawa ko po ng mga roles. At ayun po, happy po ako at thankful po ako. Yung si Beauty naman, kung saan Pasko mo, Beauty? Saan magagawin dito ba? O sa Cebu? And with your family? Yes. Hindi ako
I'm going to Sagada. I'm gonna stay in Sagada for 2 weeks. I'm gonna spend Christmas and New Year there. Wala lang, something, you know, new and different. And after that, I'm gonna go to Ilocos and do surfing. Wow. Yeah, thank you. Good luck. Hindi ko na si Senator ko para diretso na. Congratulations. Thank you so much. Siyempre, Sir John, sana kay Gumaldo. Ngayong hapon ito. Of course. Ayan. Mga ilang case ang kailangan punuin ni Sir John. Ngayon naman po, tatawagin na naman natin from Bulgar, Miss Janice Nalina. Hi po. Good afternoon. I'm here po. So, yung first question ko sana kay Senator Bong. Ayan. Sen? Kay Sen. Sen kasi every Christmas, di ba, kapag may entry ka, busy ka sa LMFF. So this year, how do you plan to celebrate your Christmas? Ito, po-promote ng walang matigas. This Christmas, Cavite lang kami with the whole family. Siyempre, next year, election di ba? So, actually, ikot-ikot din tayo may mga invitations sa iba't ibang mga provinces. Pero, ang pinopromote natin ngayon, tuloy-tuloy, itong walang matigas. Like yesterday, we were in Cebu, at napakainit na pagtanggap sa atin sa Cebu. Dahil si kay Beauty, mga Cebuano doon, talagang binibisaya niya lahat. At marami pa kami. Dapat nga may motorcade pa kami sa Metro Manila. Yun na nakakatakot because of the traffic. Baka tayo pa masisi. Kaya sabi ko nga, yung, po-promote ko na yung sa 21, may dance challenge kami sa page ko, Bong Revilla, Ramon Bong Revilla Jr. sa Facebook. So yung mga paraffol, maraming mga pa-premium. Million din, yung kinita sa YouTube. I think that's 3 million ibibigay lang sa mga tao sa Facebook. Kaya kasama doon sa dance challenge. Magpaparade kayo, Sen, sa Cebu. Magpaparade po kayo. Kasi yung season 2 parang nagparade kayo, di ba? Sa Metro Manila. Yung ang kinakatakot nga natin, yung traffic Kung papayag ang Metro Manila Film Fest na sumama kami sa parade para i-promote ang walang matigas na police right now. Diba? Papayag kayo? O yun. Kung papayag ang Metro Manila Film Fest. At saka si Jillian po, tanong ko lang bakit hindi wala po siya ngayon sa media ko. Gusto ko sana tanongin yung reaction. Ano yata, may taping yata siya. Iloilo? Nasa Iloilo daw. Okay, last question na lang po, Sen. Sabi niyo po kasi kanina, okay lang, Sen, umupo na lang po kayo para kayo. Opo. Kanina, Sir, Sen, sabi niyo po kasi parang true to life ito, walang matigas na pulis sa matinik na misis. So, hypothetical question lang po. Was there a time po ba na may dumating din sa buhay niyo na nagpakilalang anak niyo? At ano po ang naging reaction niyo? At kung wala po at merong dumating, ano po ang magiging reaction niyo? Well, kung talagang, siyempre, kung natatanungin mo sino na, naisip natin kung darating yung ganung pagkakataon, ipapa-DNA mo. Dahil kung talagang anak mo siya, dapat panagutan mo yun. Yun yung... So far, Sen, wala pa naman. Alam nila ni kung ano yung totoo. Meron. But I'm not going to. Pero meron. At makikilala niyo rin yan kung sino siya. Kung sino sila. Okay, at least Sen, alam niyo si Sen na kaya... Hindi mo po pwede itago yan. Unfair yun para sa mga bata. Pagka anak mo yun. Dugo mo yun. Mahalin mo yun. At hindi ko ikinahihiyain yun. May side comment si Manay. Parang gusto i-post bukas sa Instagram. Kasi Nanay Loli, mahal ako niyan. Yeah. Mahal din niya sila. Nanay, thank you very much. You're here. I know na marami kang pinagdadaanan pero mahaba pa ang buhay mo.
palagi ang sinasabi yung mga kasama niya na namatay na lahat siya na natitira. Hindi, marami pa. Maraming nagmamahal sa'yo, nandirito pa. Oo. In fact, marami pa tayong kasama mga media dito. Panahon pa ng tatay ko. Taas ang kamay. At Sen, mahal ka din naman namin for being so Oh, honest. yes. Yeah. Hindi ako po pwedeng makalimot sa inyo dahil hindi nyo rin ako kinalimutan. Hey! Kayo, mga tunay na tao sa buhay ni Bong Revilla. Yes, Sen. Bongga ka talaga, Sen. Thank you, Miss Janice. Kay Beauty naman, what if lang hypothetical question, what if ikaw yung misis at merong nagpakilala sa asawa mo na anak niya? Ano yung magiging reaction mo? Well, masashock ako ng una, for sure. I would be like, paano? Anong nangyari? But at the same time, I would welcome the child because hindi naman niya kasalanan yun. I would like do the DNA test just to be sure. And if anak ni Norman yun, then he or she is welcome to the house. As long as, you know, hindi naman pwede natin pabayaan yung bata. Supporta ako if it happens. Which I hope not naman. Thank you so much and good luck sa season 3. Thank you po. Thank you, Miss Janice. At ngayon, guys, gusto niyo ba ng raffle? Pwede mo mas malakas pa dyan?